Alam mo ba na ang mga Japanese ay isa sa pinakamayayamang tao sa mundo? Hindi lang dahil sa malaking sahod, kundi dahil sa kanilang kakaibang disiplina sa pera. Maraming Pinoy ang hirap mag-ipon kahit anong kayod, pero ang totoo, may mga sikretong paraan sila na sobrang dali lang gayahin kung alam mo lang ang tamang steps. Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 na practical na aral na siguradong magbabago sa takbo ng iyong budget at lifestyle bilang isang wise na ka-tips. Siguraduhin na tapusin mo ang video na ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para tuluyan ka nang makawala sa stress ng petsa de peligro at utang. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang sikreto ng kakeibo sa modernong panahon. Ang unang aral na dapat nating matutunan mula sa mga Japanese ay ang tinatawag nilang kakeibo o ang sining ng paglilista ng budget sa paraang manual. Sa panahon natin ngayon na puro swipe sa e-wallet at pindot sa phone ang ginagawa natin, madali nating makalimutan kung nasaan na nga ba ang pera natin. Ang konsepto ng kakeibo ay hindi lang basta pagtatala ng gastos, kundi isang paraan para maging mindful o aware tayo sa bawat sentimong lumalabas sa ating bulsa. Para sa ating mga ka-tips, ang unang step dito ay kumuha ka ng isang notebook at ballpen dahil mas tumatatak sa utak natin ang limitasyon ng budget kapag isinusulat natin ito kaysa tinitignan lang sa screen. Isipin mo na ang notebook na ito ang iyong financial diary kung saan bago pa dumating ang sahod ay alam mo na kung saan dapat pumunta ang bawat piso para hindi ka na uuwi sa pagtataka kung bakit zero balance ka na agad pagkalipas ng 2 days. Sa pag-a-apply ng modernong kakeibo, kailangan nating hatiin ang ating budget sa 4 na main categories para hindi tayo nalilito. Ang unang category ay ang survival kung saan nakalagay ang pambayad sa kuryente, tubig, upa sa bahay, at ang budget sa pagkain na hindi pwedeng galawin. Ang pangalawa ay ang optional expenses na tinatawag nating mga want, gaya ng pag-order ng milk tea, panonood ng sine, o ang pag-checkout sa mga online shopping apps. Pangatlo ay ang culture kung saan naglalaan tayo ng pera para sa ating self-improvement gaya ng pagbili ng libro o pag-subscribe sa mga educational tools. At ang pang-apat ay ang extra expenses na para sa mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng biglang pagkakasakit o emergency repairs sa bahay. Sa paraang ito, malinaw ang boundary ng bawat gastos mo at hindi mo nagagamit ang pambayad sa kuryente para lang sa pansamantalang luho. Isang specific at actionable guide para sa mga ka-tips ay ang paggawa ng weekly audit o ang lingguhang pag-check ng iyong listahan tuwing Sunday night bago matulog. Sa parteng ito, kailangan mong itanong sa iyong sarili ang 4 na critical na tanong. How much money do you have available? How much would you like to save? How much are you actually spending? And how can you improve? Huwag mong lokohin ang sarili mo at isulat mo pati ang barya-baryang gastos gaya ng pamasahe sa tricycle o ang pagbili ng candy sa tindahan. Sa loob ng 7 days, makikita mo ang pattern kung saan ka madalas nagbubutas ng bulsa at dito mo masisimulang i-adjust ang iyong lifestyle. Ang layunin dito ay hindi ang pagkait sa sarili ng saya, kundi ang pagkakaroon ng control sa iyong finances para hindi ka laging stressed pagdating ng petsa de peligro. Upang maging mas epektibo ang iyong kakeibo sa ating modernong setup, subukan mong gamitin ang tinatawag na cash system kahit pa uso ang digital payments ngayon. Mag-withdraw ka ng fixed amount para sa iyong weekly allowance at ilagay ito sa loob ng notebook o sa maliliit na envelopes base sa iyong categories. Kapag nakikita mong paubos na ang hawak mong physical cash, natural na nagtitipid ang utak natin kumpara sa paggamit ng cards na hindi mo nararamdaman ang pagkabawas ng balance. Napaka-practical nito dahil binibigyan ka nito ng physical limit at disiplina na huwag lumampas sa kung ano lang ang nakaplano. Maraming Pinoy ang nababaon sa utang dahil sa digital convenience, kaya ang pagbabalik sa basic na paghawak ng cash ay isang legit na paraan para mapigilan ang overspending. Bilang huling step sa aral na ito, kailangan mong maging honest sa iyong reflections sa dulo ng bawat buwan. Tignan mo ang iyong notebook at bilangin kung ilang beses ka sumablay sa iyong plano at bakit ito nangyari. Imbes na ma-stress,
o mawalan ng gana, gamitin mo ang impormasyong ito para ayusin ang budget mo sa susunod na buwan. Ang sikreto ng mga Japanese ay hindi ang pagiging kuripot, kundi ang pagiging intentional sa bawat galaw ng kanilang pera. Isipin mo na ang bawat page ng iyong Kakeibo notebook ay isang step palapit sa iyong mga pangarap gaya ng pagpapatayo ng bahay o pag-aaral ng mga anak. Kapag naging habit mo na ito, hindi mo na kailangang mangutang dahil ikaw na ang boss ng iyong pera at alam mo kung paano ito patatakbuhin ng maayos para sa iyong kinabukasan. Aral 2, ang motainai o ang pag-ayaw sa sayang. Ang pangalawang aral na dapat nating isabuhay ay ang Japanese philosophy na motainai, na ang ibig sabihin ay panghihinayang sa mga bagay na nasasayang nang hindi nagagamit ng tama. Para sa ating mga ka-tips, ang konseptong ito ay hindi lang tungkol sa pagiging matipid, kundi ang pagbibigay ng respeto sa bawat gamit at pagkain na pinaghirapan nating bilhin gamit ang ating pinagpaguran na sahod. Sa ating kultura na mahilig sa tingi-tingi at madalas ay nabubulagan sa mga buy one take one na promo, madalas tayong makabili ng mga bagay na nauuwi lang sa basura o nakatambak lang sa cabinet. Ang motainai ay nagtuturo sa atin na bago tayo maglabas ng pera ay isipin muna natin ang value o ang silbi ng bibilhin natin sa mahabang panahon. Kapag natutunan nating iwasan ang pag-aaksaya, automatikong lalaki ang ating ipon dahil hindi na tayo bibili ng mga gamit na hindi naman talaga natin kailangan o kaya naman ay madaling masira. Sa aspeto ng pagkain na isa sa pinakamalaking gastos ng bawat pamilyang Pilipino, ang motainai ay magagawa natin sa pamamagitan ng zero-waste cooking at tamang meal planning. Napakaraming pera ang natatapon tuwing nagtatapon tayo ng panis na kanin o mga gulay na nabulok na sa loob ng refrigerator dahil nakalimutan nating lutuin. Ang practical na paraan dito ay ang paggawa ng inventory list sa inyong kusina bago pumunta sa palengke para hindi ka bumibili ng doble o triple sa kailangan mo. Kung mayroon mang tira-tirang ulam, gamitin ang iyong creativity para gawin itong bagong putahe gaya ng paggawa ng sinangag mula sa sobrang kanin o kaya ay paghahalo ng natirang pritong isda sa ginisang gulay. Sa ganitong paraan, masusulit mo ang bawat 100 pesos na ginastos mo sa grocery at mababawasan ang frequency ng iyong paglabas para mamili ulit. Isang modernong approach sa aral na ito ay ang pag-iwas sa tinatawag nating fast fashion o ang pagbili ng mga murang damit na mabilis naman masira o kumupas pagkatapos ng ilang labahan. Bilang mga ka-tips, dapat nating piliin ang quality over quantity dahil sa katagalan ay mas nakakatipid tayo kapag bumibili ng gamit na tumatagal ng 5 to 10 years. Sa halip na palitan agad ang sapatos na medyo bumukas na ang swelas o ang bag na may sirang zipper, subukan nating dalhin ito sa mga repair shops o ipagawa sa sapatero dahil ito ang tunay na diwa ng motainai. Ang pag-aayos sa halip na pagtatapon ay isang legit na paraan para makatipid at makatulong din sa kalikasan habang pinapanatiling maayos ang ating hitsura nang hindi gumagastos ng malaki. Isipin mo na ang bawat gamit na na-repair mo ay perang nananatili sa iyong savings account imbes na napunta sa bulsa ng malalaking kumpanya. Sa ating digital na mundo, ang motainai ay may a-apply din sa pag-manage ng ating mga online subscriptions at data usage na madalas ay hindi natin napapansin na kumakain ng ating budget. Marami sa atin ang may mga naka-auto-debit na subscriptions sa streaming apps o gaming apps na hindi naman natin nagagamit araw-araw o kaya ay may sobrang taas na mobile data plan na hindi naman nauubos. Ang specific actionable guide dito ay i-audit ang iyong digital spending at i-cancel ang mga services na hindi naman essential sa iyong trabaho o seryosong relaxation. Isang malaking sayang ang magbayad ng 500 piso bawat buwan para sa isang service na minsan mo lang binubuksan sa loob ng 30 araw. Maging mindful din sa paggamit ng kuryente at tubig sa bahay gaya ng pag-unplug ng appliances kapag hindi ginagamit dahil ang bawat watt na nasasayang ay katumbas ng perang pwedeng ipangdagdag sa iyong emergency fund. Bilang panghuling punto, ang motainai ay tungkol sa pagbabago ng ating mindset mula sa pagiging consumer patungo sa pagiging isang mabuting caretaker ng ating mga resources. Sa Pilipinas, madalas tayong matukso sa mga flash sales sa internet, pero kung susundin natin ang aral na ito, matututo tayong maghintay at magmuni-muni bago pindutin ang checkout button.
Tanungin mo ang sarili mo kung ang bibilhin mo ba ay magdudulot ng tunay na halaga o magiging kalat lang pagkalipas ng 1 week. Ang pagtitipid ay hindi tungkol sa pagiging sobrang higpit sa pera, kundi sa pagpili na huwag mag-aksaya para magkaroon ka ng kakayahan na gastusin ang pera mo sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kapag naging habit mo ang mutaynay, mapapansin mo na mas nagiging simple ang buhay mo at mas nagiging malalim ang pasasalamat mo sa bawat biyayang natatanggap mo sa araw-araw. Aral 3. Obaitori o ang pag-iwas sa pakikipagsabayan sa iba. Ang pangatlong aral na dapat nating itanim sa ating isipan ay ang Japanese philosophy na obaitori. Ang salitang ito ay hango sa 4 na puno na namumulaklak sa Japan, ang cherry, plum, peach at Tabeanian apricot. Ang bawat punong ito ay may kanya-kanyang ganda, kulay at pasahalasan, higit sa lahat kanya-kanyang oras ng pagbuka ng bulaklak. Sa mundo ng pera, itinuturo ng obaitori sa ating mga ka-tips na huwag nating ikumpara ang ating financial journey sa journey ng ibang tao. Marami sa ating mga Pilipino ang nahuhulog sa trap ng inggit kapag nakakakita tayo ng kakilala na may bagong gadget, bagong sasakyan o kaya ay laging nasa mamahaling bakasyon. Kapag pinilit nating makipagsabayan sa takbo ng iba kahit hindi pa natin panahon, ang ending ay baon tayo sa utang at palaging stressed ang ating isipan. Ang modernong approach sa aral na ito ay ang pag-iwas sa tinatawag nating lifestyle creep o ang ugali na habang tumataas ang sahod ay mas lalo ring tumataas ang gastos para lang magmukhang level up sa paningin ng iba. Bilang isang actionable guide, subukan mong limitahan ang pag-scroll sa social media lalo na kung alam mong madali kang ma-pressure sa mga posts ng iyong mga friends. Tandaan mo na ang nakikita mo sa Facebook o Instagram ay ang highlights lang ng buhay nila at hindi ang kanilang bank account statement. Maraming tao ang mukhang mayaman sa picture pero ang totoo ay zero balance o kaya ay negative pa ang credit card limit dahil sa kakahabol sa uso. Ang tunay na financial freedom ay hindi makukuha sa pagpapasikat, kundi sa pagtutok sa sarili mong goals at sa pagrespeto sa sarili mong timeline. Sa halip na gastusin ang iyong energy sa pagtingin sa bakod ng iba, gamitin mo ang iyong oras para i-define kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng success para sa iyo. Ang bawat isa sa atin ay parang mga puno ng obaitori. Maaring ang kaibigan mo ay namulaklak na sa edad na 25, pero ikaw ay baka sa edad na 35 o 45 pa mararanasan ang iyong breakthrough. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang iyong pag-aalaga sa iyong sariling puno o ang iyong mga investments at savings. Huwag kang ma-pressure kung ang nakikita mo sa paligid ay puro upgrade dahil ang tunay na panalo ay ang taong mahimbing ang tulog sa gabi dahil walang inaalalang utang. Ang practical na paraan dito ay ang paggawa ng isang vision board o listahan ng iyong personal financial goals gaya ng pag-ipon para sa sariling bahay o pag-aaral ng mga anak na hindi nakadepende sa kung ano ang uso. Isang legit na paraan para malabanan ang pressure ng pakikipagsabayan ay ang pag-practice ng gratitude o ang pagiging masaya sa kung ano ang meron ka ngayon habang nagtatrabaho para sa bukas. Sa ating kultura, mahilig tayo sa mga celebration na kung minsan ay lampas sa ating budget gaya ng bonggang birthday party o handaan dahil lang sa sasabihin ng mga kapitbahay. Ang obaitori ay nagbibigay sa atin ng laya na tumanggi sa mga ganitong social pressure nang walang halong hiya o guilt. Mas matalino na maghanda ng simple at masaya kaysa magpakain sa buong barangay pero pagkatapos ng party ay magtitiyaga ka sa instant noodles sa loob ng 1 month. Ang pagtanggap na ang iyong budget ay may limitasyon ay hindi tanda ng kahinaan kundi tanda ng isang matalinong tao na alam ang kanyang priorities sa buhay. Bilang huling punto, ang pag-focus sa sarili mong lane ay ang pinakamabilis na paraan para umasenso ang iyong buhay pinansyal. Kapag hindi ka na naghahanap ng validation mula sa ibang tao, mas nagiging malinaw ang iyong pagdedesisyon sa pera. Imbes na bumili ng bagong model ng cellphone bawat taon, baka mas piliin mo nang i-invest ang perang iyon sa isang maliit na negosyo o sa stock market na lalago sa paglipas ng panahon. Ang bawat piso na hindi mo ginastos para lang magpasikat ay isang seed o buto na itinatanim mo para sa iyong kinabukasan. Hayaan mong mamulaklak ang iba sa kanilang paraan at magtiwala ka na sa tamang panahon sa pamamagitan ng disiplina at tamang mindset,
mamumulaklak din ang iyong pinaghirapang yaman ng higit pa sa iyong inaasahan. Aral 4. Ang power ng barya at pagtitipon ng maliit na halaga. Ang pang-apat na aral na dapat nating matutunan ay hango sa Japanese proverb na Chirimo Tsumoreba Yamato Naru, na ang ibig sabihin ay kahit ang alikabok kapag naipon ay nagiging bundok. Para sa ating mga ka-tips, ito ay ang pagpapahalaga sa mga barya at sa maliliit na halaga na madalas nating binabalewala sa araw-araw nating pamumuhay. Maraming Pilipino ang may mindset na ang pag-iipon ay para lang sa malalaking halaga gaya ng 1,000 pesos pataas, pero ang totoo ay nagsisimula ang tunay na kayamanan sa mga 5 pesos o 10 pesos na barya. Ang sikreto ng mga Japanese ay ang disiplina sa maliliit na bagay dahil alam nila na ang bawat malaking halaga ay binubuo ng maliliit na unit. Kapag natutunan mong irespeto ang barya, mas magiging madali para sa iyo na hawakan ang malalaking pera nang hindi ito basta-basta naglalaho. Isang practical at specific actionable guide para dito ay ang paggawa ng 50 peso challenge o kaya ay ang loose change jar sa loob ng inyong bahay. Ang mechanics nito ay simple lang pero nangangailangan ng matinding disiplina. Bawat 50 peso bill na mapupunta sa kamay mo bilang sukli ay bawal mo nang gastusin at kailangan mo itong itago agad sa isang garapon na hindi mo madaling mabuksan. Sa loob ng 6 months hanggang 1 year, magugulat ka na ang mga piraso ng 50 pesos na hindi mo naman naramdaman ang pagkawala ay naging 10,000 o 20,000 piso na pala. Ang ganitong paraan ay epektibo dahil hindi nito binibigla ang iyong lifestyle pero dahan-dahan nitong binabago ang iyong habit sa paghawak ng pera. Isipin mo na lang na ang bawat piraso ng papel na itinatabi mo ay isang brick na bumubuo sa iyong pangarap na pundasyon. Sa ating modernong panahon, maia-apply din natin ito sa pamamagitan ng round-up method sa tuwing tayo ay gumagastos o nagbabayad sa tindahan o online apps. Halimbawa, kung ang binili mo ay nagkakahalaga ng 88 pesos, ituring mo sa iyong listahan na 100 pesos ang lumabas na pera at ang 12 pesos na sobra ay ilagay mo agad sa iyong savings account o alkansya. Napaka-legit ng paraang ito dahil sa dulo ng bawat buwan, makikita mo na mayroon kang extra savings na hindi mo kailangang pagpuyatan o ipagkait sa iyong sarili. Ito ang tinatawag na effortless savings dahil kinukuha mo lang ang mga butal o butas sa iyong budget para mapakinabangan sa hinaharap. Sa halip na iwanan ang barya sa kung saan-saan o ipambili ng mga bagay na hindi naman kailangan, ginagawa mo itong active investment para sa iyong emergency fund. Maaari rin nating gamitin ang konsepto ng baon system bilang isang paraan ng pag-iipon ng maliliit na halaga na nagre-resulta sa malaking savings sa dulo ng buwan. Ang pagbili ng kape sa labas na nagkakahalaga ng 150 pesos o ang pag-order ng lunch na 200 pesos ay parang maliit na bagay lang sa isang araw. Pero kung susumahin mo ito sa loob ng 20 working days, aabot ito sa 7,000 pesos na katumbas na ng pambayad sa upa o kuryente ng isang pamilya. Bilang mga ka-tips, ang pagdadala ng sariling tubig o pagluluto ng sariling pagkain mula sa bahay ay hindi tanda ng pagiging mahirap, kundi tanda ng pagiging wise at madiskarte. Ang perang matitipid mo rito araw-araw ay ang siyang magiging bundok ng yaman mo na pwedeng gamitin sa mas mahahalagang bagay gaya ng pagpapatayo ng maliit na business. Bilang panghuling punto, ang pag-iipon ng maliliit na halaga ay hindi lang tungkol sa pera kundi tungkol sa pagbuo ng karakter at disiplina sa sarili. Kapag nakita mo ang iyong alkansya na bumibigat o ang iyong bank account na nadadagdagan kahit sa maliliit na paraan, nagkakaroon ka ng self-confidence na kaya mo palang kontrolin ang iyong buhay. Ang mga Japanese ay kilala sa pagiging matiyaga at hindi sila nagmamadali na yumaman agad sa loob ng isang gabi dahil naniniwala sila sa proseso ng pag-unlad. Huwag kang mawawalan ng gana kung sa tingin mo ay maliit pa lang ang iyong naipon dahil ang bawat higante ay nagsimula bilang isang maliit na bata. Patuloy mo lang gawin ang maliliit na steps na ito at bago mo malayan, ang alikabok ng iyong pagsisikap ay naging bundok na ng tagumpay na hindi na matitibag ng kahit anong krisis. Aral 5, Shogunai o ang paghanda sa mga bagay na hindi makokontrol. Ang ikalimang aral na dapat nating isabuhay ay ang Japanese philosophy na Shogunai na ang ibig sabihin ay
it cannot be helped o tanggapin natin ang mga bagay na hindi na natin mababago. Sa aspeto ng pera, ito ay ang pag-unawa na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang kaganapan gaya ng biglang pagkakasakit, pagkawala ng trabaho o mga sakuna na pwedeng sumira sa ating financial plan. Para sa ating mga ka-tips, ang Shogunai ay hindi nangangahulugan na susuko na tayo o magsasabing bahala na ang kapalaran, kundi ito ay ang pagbuo ng resilience o katatagan. Ang sikreto ng mga Japanese ay ang pagtanggap sa realidad na may darating na ulan. Kaya naman bago pa man dumating ang bagyo ay nakahanda na ang kanilang mga payong at proteksyon sa kanilang kabuhayan. Ang modernong approach at pinaka-legit na paraan para ma-apply ang aral na ito ay ang pagbuo ng isang matibay na emergency fund na katumbas ng 3 to 6 months ng iyong monthly expenses. Maraming mga Pilipino ang nabibigla at nalulubog sa utang kapag may nangyaring hindi maganda dahil wala silang nakatabing buffer para sa mga ganitong pagkakataon. Bilang isang specific actionable guide, gawin mong priority ang paglalagay ng kahit small percentage ng iyong income sa isang hiwalay na bank account na hindi mo madaling ma-access gamit ang ATM. Ang goal dito ay magkaroon ka ng peace of mind na kahit anong mangyari sa mundo o sa ekonomiya, mayroon kang sapat na pondo para maitawid ang iyong pamilya sa loob ng ilang buwan nang hindi kumakapit sa patalim o sa mga 5 hanggang 6 na pautang. Bukod sa emergency fund, bahagi rin ng Shogunai mindset ang pagkuha ng tamang insurance at proteksyon para sa iyong sarili at sa iyong mga assets. Sa ating kultura, madalas nating ituring na malas ang pag-uusap tungkol sa sakit o pagkawala, pero sa totoo lang, ay ito ang pinakamatalinong paraan para protektahan ang iyong pinaghirapang ipon. Isipin mo na lang na ang pagbabayad ng small amount para sa health insurance o HMO ay isang paraan para hindi ma-zero ang bank account mo sa isang iglap lang kung sakaling kailanganin ng medical attention. Ang mga Japanese ay laging handa sa mga risks dahil alam nila na mas mahal ang magbayad para sa isang problema kapag nandoon na ito kaysa sa maghanda habang maayos pa ang lahat. Ito ay isang praktikal na paraan ng pagmamahal sa sarili at sa pamilya dahil hindi mo sila iiwang hirap na hirap sa oras ng pangangailangan. Isang mahalagang part din ng aral na ito ay ang pagkakaroon ng multiple sources of income o ang hindi pag-asa sa iisang sahod lang bawat buwan. Dahil hindi natin makokontrol ang desisyon ng ating mga kumpanya o ang takbo ng business ng iba, kailangan tayong magkaroon ng sariling backup plan gaya ng mga side hustles o online businesses. Maaari mong gamitin ang iyong mga talents sa pagluluto, pag-e-edit ng video, o kahit ang pagtitinda ng mga gamit na hindi mo na kailangan para madagdagan ang iyong pasok na pera. Ang Shogunai ay nagtuturo sa atin na maging proactive imbes na maging reactive sa mga pagbabago sa ating paligid. Kapag mayroon kang extra income stream, mas nagiging kampante ka na harapin ang anumang hamon dahil alam mong hindi lang iisang pinto ang bukas para sa iyo at sa iyong kinabukasan. Bilang huling punto, ang tunay na diwa ng Shogunai ay ang pag-move forward mula sa mga financial mistakes na nagawa natin sa nakaraan. Kung ikaw ay nabaon sa utang noon o nagamit mo ang iyong savings para sa maling investment, huwag mong hayaan na kainin ka ng panghihinayang o stress dahil hindi mo na iyon mababago. Tanggapin mo na ito ay bahagi ng iyong learning process at gamitin ang lesson na iyon para maging mas matalino sa susunod na pagkakataon. Ang tagumpay sa pera ay hindi nasusukat sa hindi pagbagsak, kundi sa bilis ng iyong pagbangon at pagpapatuloy sa iyong financial goals. Kapag niyakap mo ang disiplinang ito, magiging mas magaan ang iyong pakiramdam at mas magiging malinaw ang iyong vision para sa isang masaganang buhay na punong-puno ng pag-asa at seguridad. Bilang pagtatapos, ang 5 aral na ating tinalakay, mula sa paglilista gamit ang Kakeibo hanggang sa paghahanda para sa Shogunai, ay hindi lamang mga simpleng tips kundi isang blueprint para sa iyong tagumpay. Ang sikreto ng mga Japanese ay wala sa laki ng kinikita, kundi nasa tamang sistema at disiplina sa bawat piso. Tandaan mo, ka-tips, na ang pag-asenso ay hindi karera. Ito ay isang proseso ng pagpili sa kung ano ang mas mahalaga para sa iyong kinabukasan kaysa sa panandaliang luho ngayon. Huwag kang mawalan ng pag-asa kung nagsisimula ka pa lang sa maliliit na barya dahil ang bawat hakbang mo ay investment para sa iyong freedom mula sa utang at stress.
Simulan mo na ang pagbabago ngayon, gamitin ang mga actionable guides na ito at magtiwala ka na sa tamang panahon, aanihin mo ang bunga ng iyong matalinong pagdedesisyon. Kaya mo iyan dahil ang tunay na wise na Pinoy ay marunong matuto at handang kumilos para sa mas magandang buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, Ang Tips in Life. Maraming salamat! Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.